Samantala, malaki determinadong marisolba ang kaso ng Atimonan Incident. Tiniyak rin ng palasyo na walang sinumang sasantuhin sa isinasagawang investigasyon. Ang kabuuang ulat, hatid ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Maraming salamat, Raf. Tiniyak nga ng Malacanang na walang sacred cow sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng Atimonan Incident. Samantala, welcome naman sa palasyo ang planong pagsasagawa ng investigasyon ng Senado kaugnay sa naturang insidente. Tiniyak na Malacanang na walang sasantuhin sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na insidente sa Atimonan, Quezon na kinasawi ng 13 katao. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na seryoso ang Administrasyong Aquino na maresolba ang naturang kaso. Nagsalita ang palasyo matapos ipag-utos ang pagsibak sa pwesto ng matataas sa opisyal ng PNP sa Calabarzon dahil sa questionable operasyon sa Atimonan. I think the President has already conveyed his assurances na seryoso po tayo in getting to the bottom of the incident. I am aware, we are also aware of several reports that have been coming out, yung mga partial reports based on the ongoing investigation. And Nauna nang tiniyak na Malacanang na hindi papayagan na tumanggi na makipagtulungan sa investigasyon ang mga pulis sa sangkot sa insidente. Kaugnay ito ng ulat na umano'y pagtanggi ni Superintendent Hansel Marantana sumailalim sa pagsusuri. refusal to cooperate will not be tolerated. Secretary Rojas will be ready to relieve them. First, Secretary Rojas is going to coordinate with Secretary Laila De Lima to ask really, since yung NBI nasa ilalim ni Sec De Lima. Samantala, welcome naman sa palasyo ang mungkahing investigasyon ng Senado sa Atimonan Incident. Git ni Valte, mahalaga na matukoy ang posibleng pagbuo ng batas upang hindi na maulit ang naturang insidente. Again, hindi pa complete yung investigation. So, makikita nga natin kung may lapses, ano po ba yung kailangan, kung kailangan po ba ng mas mabigat na batas pagdating sa mga ganitong bagay. We will leave that to the wisdom and to the judgment of the senators, what they will find if and when they conduct the investigation. Sa kabila ng mga insidente, tiwala naman ng Malacanang na hindi makakaapekto ang pangyayari balik ang imahe ng Philippine National Police. The leadership of the PNP is cognizant of these challenges to them and that they are perfectly willing to accept the challenge and to take it on. Samantala sa mga pinakahuling ulat, itinalaga na po ni Pangulong Aquino si Lieutenant General Emmanuel Bautista bilang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Papalitan po ni General Bautista si General Jesse Del Llosa na magre-retiro ngayong January 16. Si Bautista po ay kasalukuyang ring Philippine Army Commanding General at dating commander ng 3rd Infantry Division. Graduate po ito ng PMA Class 1981 di Malupig. Samantala, ipinahayag naman po ng Malacanang ang pasasalamat kay General Del Llosa dahil po sa dedikasyon sa kanyang pagganap sa tungkulin. Nagpahayag din po ang Palasyo ng Pag-asa na may pagpapatuloy ni General Bautista ang magandang reforma at pagpapalakas ng defense capabilities ng AFP. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.